Dear Miss Kay, ako po si Cherry, 39 years old at isang single mom. 3 taon na akong nasa Kuwait bilang housemaid ng pamilyang Al Hassan. Kung saan-saan na rin akong bansa naging DH. May isa akong anak na si Ira na iniwan ko sa poder ng aking nanay. At bawat remittance na pinapadala ko ay para lang makatapos siya ng pag-aaral. Tahimik ang buhay ko dito. Paulit-ulit na trabaho. Walang masyadong kausap at bihira akong lumabas ng bahay, maliban kung may ipapabili si Madam Russia sa grocery. Ang tanging kasiyahan ko ay ang makapag-video call kay Ira tuwing linggo. Pero hindi ko sukat akalain na may magpapabago sa takbo ng buhay ko dito sa baniyagang bansa nang makilala ko ang ama ng aking amo. Isang umaga noon habang nag-vacuum ako sa sala, may dumating na matandang lalaki na nakasuot ng puting disdasya at may malalim na ngiti. Siya pala si Sheikh Hassan, ang biyanan ni Sir Khalid, ang tatay ni Madam Russia. Katatapos lang niyang mag-retire mula sa ministry nila at magtatagal daw ng ilang buwan sa bahay ng anak niya. Tahimik at magalang ang matanda. Mahilig siyang uminom ng Arabic coffee sa balcony tuwing umaga habang nagbabasa ng Quran. Ako naman, laging naiilang kapag nandyan siya dahil napakarespetado niyang tingnan. Pero ang hindi ko inaasahan, Miss Kay, na magiging malapit kaming dalawa. Nagsimula yon isang hapon habang naglilinis ako sa likod ng bahay. Lumapit siya at nagsalita sa malambing na English. You work too hard, Jerry. Ngumiti ako. At ngumiti din siya pabalik. Philippines. Beautiful country. You miss home? Tumango ako. Everyday, sir. Simula noon, tuwing nasa hardin ako ay laging dumadaan ang matanda. Minsan ay nagdadala siya ng Arabic sweets at sabay kaming umuupo. Tinuturuan niya akong bigkasin ang ilang salitang Arabic, habang tinuturuan ko naman siyang magsabi ng mga salitang magandang umaga at salamat po. Ang madalas na pag-uusap ay naging daan sa unti-unti naming pagkakapalagayang loob. Habang si Madam ay madalas nasa trabaho at ang mga bata naman ay nasa school, si Sheikh Hassan ang madalas kong kasama. Hindi ko sinasadyang masanay sa presensya niya. Tuwing hindi ko siya nakikita, parang may kulang sa araw ko. Isang gabi, habang naglalagay ako ng mga plato sa mesa para sa hapunan, lumapit siya at marahang sinabing, Cherry, you are a good woman, very kind. My family is lucky to have you. Napatingin ako sa kanya at nahuli kong nakatingin siya sa mukha ko na parang may laman ang tingin niya. Agad akong umiwas at nagsorry. Ngunit bago ako lumayo, narinig kong mahina niya akong tinawag. Cherry, sometimes kindness is lonely. Maybe two lonely hearts understand each other. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero buong gabi ay hindi ako makatulog. Mula noon, ibang-iba na ang pakiramdam ko sa tuwing nagkakasalubong kami. Ramdam kong may namumuong hindi dapat, pero hindi ko rin maitatanggi na masaya akong nakakausap siya. Hanggang isang araw, Je, we'll go to my Mazura. Mazura? What's that, sir? Tanong ko. It's my farm, a quiet place. Sinama niya ako para tulungan daw siyang mag-ayos. Para yung bukid dito sa Pinas. Papayagan naman daw ako ni Madam dahil kasama naman siya. Doon ko unang narinig ang tawa niya na walang halong formalidad. At doon ko rin unang naramdaman na parabang sobrang kampante niya na sa akin. Sa gitna ng desyertong hangin at amoy ng lupa, napatingin ako sa kanya.
May kung anong init sa dibdib ko na matagal nang nawala. At doon ko unang naisip, baka nga hindi lahat ng pag-ibig ay nasa Pinas. Minsan, natatagpuan mo ito sa lugar na hindi mo inaasahan. Simula nung araw na pumunta kami doon, para bang may nabago sa pagitan namin ni Hasan. Hindi na lang siya ang mabait na ama ng amo ko. Para ko bang naging isang kaibigan siya, tagapakinig at minsan ay naging sandalan ko sa banyagang bansa. Tuwing tanghali habang tulog ang mga bata at wala si Madam Rasha, madalas kong marinig ang boses ni Sheikh mula sa balcony. "Je, come, coffee's ready." Laging may kasamang ngiti. Minsan dala ko yung walis o labada, pero mapipilitan akong umupo. Habang umuusok ang Arabic coffee sa maliit na tasa, nag-uusap kami tungkol sa buhay. "I don't know how you do this every day," he once said. "You're so far from your family, yet you're always smiling." Ngumiti ako. "Because if I show sadness, my child might feel it too. And maybe I just get used to it." Tinitigan niya ako ng matagal. "You are strong, but strong people deserve rest too." Hindi ko alam kung bakit, pero parang bigla akong naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Sa unang pagkakataon, tila may taong nakakita ng pagod ko. Hindi dahil amo siya, kundi dahil nakita niya yung totoo sa likod ng ngiti ko. Lumipas ang mga linggo, naging mas madalas ang pag-uusap namin. Minsan, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa hardin, lumalapit siya at tinutulungan niya ako. Simple lang, pero bawat pag-abot ng kamay niya sa kamay ko, bawat titig na tumatagal ng ilang segundo, may kakaibang init na unti-unting tumatagos. Isang hapon, bigla siyang lumapit at nag-abot ng maliit na kahon. "Open it," sabi niya. Pagbukas ko, may silver bracelet sa loob. "Why, sir?" Tanong ko na halatang kinakabahan. "Because you make this house alive again," sagot niya. Tahimik akong napatingin. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang tanging nasabi ko lang, "But sir, Madam will angry." Ngumiti siya. "It's not about Russia. It's about respect and admiration." Hindi ko na natiis. Yumuko ako at pilit tinago ang pamumula ng pisngi. "Thank you," mahina akong sabi. Pero sa loob-loob ko, kabog ng kabog ang puso ko. Kinabukasan, tinanong ako ni Madam Rasha habang nagluluto ako ng tanghalian. "Che, my father looks happier these days. Maybe it's because of you. He talks about your cooking all the time." Napangiti ako ng pilit. Pero sa loob ko may halo ng kaba at hiya. Baka mapansin nila yung mga sulyap, yung mga titig na matagal, at ang mga pagkakataong nakangiti lang kaming dalawa na para bang may sariling mundo. Isang gabi, pagod na pagod ako sa paglalaba. Habang nasa kusina ako, dumating ang matanda. Tahimik siya. "Are you okay?" tanong niya. "Yes, sir." "You know the rest, Cheche." "Good night," sabi niya bago tumalikod. Pero hindi ako nakatulog nung gabing yun. Kahit na alam kong bawal, may parte sa akin na umaasang muling maramdaman yung lambing na matagal ko nang nakalimutan. Ilang taon na nga ba akong mag-isa? Ilang taon na nga ba mula nung iwan ako ng asawa ko? Alam kong baka maraming mandiri kasi may edad na siya. Pero iba yung pakiramdam, Miss Kay, na siya yung nagpagaan ng loob ko dito habang malayo ako sa pamilya ko. Kinabukasan, sinadya kong maagang asikasuhin ang mga halaman para hindi kami magkita. Pero bago pa ako matapos, narinig ko yung boses niya mula sa likod. "You're avoiding me, aren't you?" Napalingon ako. Nakatayo siya at may ngiting pamilyar na. "I'm sorry if I made you uncomfortable."
sabi niya. Umiling ako. No sir, I'm just afraid they judge me. Lumapit siya ng marahan. Then let them think what they want. I just want to make you smile. At nang marinig ko yon, napangiti nga ako. Hindi dahil sa mga salita niya, kundi dahil matagal ko nang hindi naririnig ang ganoong kabuting intensyon. Walang halong pahiya o pang-aabuso, kundi tunay na pag-aalaga. Sa mga sumunod na araw, hindi na ako umiwas. Mas madalas na kaming magkausap, magkasabay sa kape, at minsan ay sabay manood ng TV sa sala kapag wala ang pamilya. Tahimik lang, pero puno ng damdamin. Hindi ko alam kung saan hahantong to. Ang alam ko lang, Miss Kay, sa gitna ng baniyagang lupain, sa pagitan ng mga disyertong buhangin at init ng araw, may isang matandang lalaki na marunong magpahalaga at isang babaeng pagod sa mundo na muling natutong ngumiti. Lumipas ang mga linggo at lalo lang kaming naging malapit ng matanda. Hindi na lang basta usapan sa sardine o kape sa umaga. Para bang naging bahagi na kami ng araw-araw na buhay ng isa't isa. Pero habang lalong tumatagal, mas ramdam ko ring lumalalim ang nararamdaman ko. Tuwing ngingitian niya ako, parang may kung anong lamig at init na sabay kong nararamdaman. At tuwing lalayo siya, para akong hinahabol ng lungkot na hindi ko maintindihan. Isang gabi ng Biyernes, umalis si Madam Russia at ang pamilya niya papunta sa bahay ng kapatid niya sa city. Ako lang at ang matanda ang naiwan. Tahimik ang buong bahay. Walang bata, walang ingay ng TV. Nag-aalinlangan pa akong lumabas ng kwarto nung marinig ko siyang tumawag. Cheche, come. Let's have dinner together. Paglabas ko, nakaayos na ang mesa. May tinapay, prutas at maliit na teapot. Nakangiti siya noon. You cook every day for us. Tonight, I cook for you. Umupo ako at halatang kinakabahan. Habang kumakain kami, ramdam ko ang kakaibang katahimikan. Hindi na yung pamilyar na ginhawa. Para bang may bigat na hindi namin masabi. Pagkatapos namin kumain, nagsabi siyang, Will you sit with me outside for a while? Sumunod ako. Sa hardin, malamig ang hangin. Tahimik lang kaming dalawa hanggang siya na mismo ang bumasag ng katahimikan. You know, I never thought I would feel this again. To care for someone. Napatitig ako sa kanya. Sir, please. Umiling siya. Don't be afraid, Jerry. I just want to be honest. I respect you, but I can't stop thinking about you. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Sa puso ko alam kong mali, pero sa loob ng maraming taon na puro pagtitiis, ito lang ang sandaling may taong totoong nakatingin sa akin bilang tao, hindi bilang katulong. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. You can say no. I will understand, sabi niya. Tahimik lang ako at ramdam ko ang tibok ng puso ko. Mabilis at para bang lalabas na sa dibdib ko. Sa unang pagkakataon, hindi ho ako tumanggi. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil pagod na ako sa pag-iwas sa lahat ng bagay na nagpapasaya sa akin kahit sandali. Marahan siyang lumapit at niyakap ako. Walang salita, walang madaling kilos. Walang pagnanasa, kundi pag-unawang sabay naming pinipigilan noon pa man. Narinig ko ang mahina niyang bulong. You deserve love too. At doon ko naramdaman ang luha kong kusa ng bumagsak. Hindi ko alam kung dahil sa saya, o sa takot, o sa guilt. Basta ang alam ko, sa gabing yun, sa ilalim ng buwan sa disyerto, pinili kong maging totoo kahit minsan lang. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tahimik akong naglinis ng bakuran, pero hindi mawala sa isip ko yung nangyari. Nang lumabas si Sheikh Hassan, simpleng ngiti lang ang binigay ko.
Pero sa pagitan ng aming mga titig, malinaw ang kasunduan. Hindi ito pang-aabuso, hindi rin laro. Isa tong lihim na pagmamahalan sa pagitan ng dalawang taong parehong nasugatan ng panahon. Kinagabihan, bago siya pumasok sa kwarto, lumapit siya sa akin at mahina niyang sinabi, "No matter what happens, you'll always be someone special to me, Cherry." At nang gabing yon, bago ko papatay ng ilaw, tahimik kong pinagdasal, "Panginoon, kung mali man to, sana kahit sandali lang, maging tama sa puso ko." Simula nung gabing yon, nagbago ang lahat sa pagitan namin. Hindi na lang kami basta magkaibigan. Pero pareho naming alam, wala kaming karapatang ipakita to sa iba. Kaya sa tuwing may tao sa bahay, nagkukunwari kaming parang walang nangyari. Kung dumaan siya sa kusina, simpleng good morning lang. Kung magkasabay kaming uminom ng kape, kunwari ay nagkataon lang. Pero sa likod ng mga normal na sandali, may mga titig na mahaba, may mga ngiting may ibig sabihin. At mga gabing pareho naming hinihintay, yung mga oras na wala ang pamilya ni Madam. Isang araw noon, lumapit sa akin si Fatima, yung katulong na kababayan ko rin sa kabilang bahay. "Ate Che," sabi niya, "napapansin ko lang ha, parang close yata kayo ng tatay ni Madam Rasha." Parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. "Ha? Hindi mabait lang siya sa lahat." Sagot ko agad na pilit ginagawang kalmado ang boses. Ngumiti lamang si Fatima. "Ingat ka lang, Ate Cherry. Alam mo naman dito, hindi ba? Isang maling tingin lang, pwedeng ikasira ng trabaho mo." Pagkaalis niya, nanginginig ang kamay ko. Sa isip ko, hindi na to basta lihim namin ni Sheikh Hassan. May mga matang nagmamasid na. Kinagabihan nga, habang nag-aayos ako ng mesa, pumasok ang matanda sa kusina. "You look worried. Someone said something." Tumango ako. Lumapit siya at marahang kinuha ang kamay ko. "I will protect you, Cherry. Don't worry." Ngunit habang sinasabi niya yon, ramdam kong mas lalo akong kinakabahan. Kasi alam kong kahit gusto niyang tuparin yun, hindi niya kontrolado ang mundong ginagalawan ko rito. Lumipas ang mga araw, mas naging maingat kaming dalawa. Hindi na siya lumalapit sa akin kapag may ibang tao. Minsan, magkausap kami sa hardin pero may distansya. Ngunit sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, doon lang kami muling nagkikita. Sa mga gabing yon, madalas kaming magkwentuhan tungkol sa mga buhay namin. Ang pagkamatay ng asawa niya, ang hirap niyang bumangon mag-isa, at ako naman ang tungkol kay Ira, ang anak kong naiwan sa Pilipinas, at kung paano kami iniwan ng asawa ko dati. "You are strong," sabi niya minsan, "but I want to be your strength too." Hindi ko napigilan, Miss Kay. Umiyak ako sa balikat niya, at sa gitna ng iyak at katahimikan, mahina siyang bumulong at sinabing, "I love you." Parang huminto yung oras ko nun, Miss Kay. Hindi ko alam kung anong isasagot. Pero alam ko sa loob ko, matagal ko na ring nararamdaman yon sa kanya. Kinabukasan, dumating si Madam Rasha mula sa city nang hindi ko inaasahan. Biglaan ang pagdating niya. Wala akong kaayos-ayos, hawak ko pa yung basahan sa may sala. "Cheche, where is my father?" Tanong niya agad. Halatang nagmamadali. "In room, madam," sagot ko. Pero bago siya umakyat, napansin kong napatingin siya sa bracelet na suot ko. Yung bigay ng matanda, ng tatay niya. "That's beautiful. Where did you get that?" Tanong niya. Nataranta ako. "It's a gift from my friend, madam." Tumango siya, pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. Kinagabihan, kinausap ako ng matanda. "Rasha asked me about your bracelet. She noticed.
Maybe we need to be careful. Sagot ko, halatang kinakabahan. Madam will be angry. Umiling siya. Don't be afraid. I'll talk to her if you say anything. Pero hindi ko alam kung dapat ba akong umasa. Isang maling salita lang, pwedeng matanggal ako sa trabaho o makasuhan pa. Sa bansang ganito, ang katulad kong mabababa ang laging nasisisi. Ilang gabi kaming hindi nagkita. Iniiwasan ko siya. Hanggang isang gabi, habang naglalakad ako papunta sa laundry area, narinig ko siyang mahina akong tinawag. Jerry, nasa likod siya ng pinto. Nakatitig sa akin. Paglapit ko, tinapik niya ang kamay ko at sinabing, I miss you. Bulong niya. Saglit lang yung sandaling yon, pero sapat para muling bumalik lahat ng damdamin. Takot, ang saya at ang pagkahulog. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin kayang itago ito, pero isa lang ang malinaw. Hindi ko na kayang sabihing wala akong nararamdaman, Miss Kay. Dahil yung totoo, nahulog ako sa matanda. Sa mga sumunod na araw, tuloy lang kami sa trabaho. Pero sa bawat sulyap at bawat ngiti, alam naming pareho, kapag nalaman to ng iba, tapos na ang lahat. Mabilis lumipas ang mga araw. Hanggang dumating yung araw na nabuko kami. Maaga nung dumating si Madam Russia sa bahay nang hindi ko inaasahan. Tahimik lang nung umagang yun. Ang klase ng katahimikan na parang may senyales na paparating na unos. Habang nag-aayos ako ng mga unan sa sala, bigla akong narinig ang pagbukas ng pinto. Nilingon ko siya at agad kong napansin ang matalim niyang tingin. Sa mesa, may nakapatong na isang bracelet. Katulad ng bracelet na binigay sa akin ng matanda, ilang buwan na ang nakakalipas. Ramdam kong lumalamig ang paligid. Tumigil ako sa paghinga nang marinig ko siyang magsalita. Cheche, malamig ang boses na sabi niya. Where did you get that? Tanong niya sa bracelet na suot ko. Parang hindi ko alam kung saan ko hugutin ang sagot. Nanginginig ang kamay ko habang pilit kong pinipilit ng ngumiti. I found this in my father's drawer. Patuloy niya. And then I saw the same one on your wrist. Do you think I'm blind? Madam, it was just a gift. A gift from my father. Please, madam, I didn't mean... Stop. You think I don't see what's happening? You're supposed to be our helper. Not this. Madam, please. I can explain. No need, Cheche. I'm not stupid. You work here to work, not to seduce my family. Madam, I didn't mean any harm. He was kind to me, that's all. Any harm? Umiling siya ng may halong galit at lungkot. You work here. You here to work, not to get close to my father. Habang nagsasalita siya, bumaba mula sa hagdan ang matanda. Mahinahon ngunit determinadong tiningnan ang anak niya sa mata. Russia, mahinahon niyang sabi. Stop this. She has done nothing wrong. Father, people are already talking, sagot ni Madam. Do you want to ruin our family's reputation? I don't care what they say. But I do, singhal ni Madam. You may not care anymore. But this family still has a name to protect. I can't let this happen. You don't control my heart, Russia. Sagot ng matanda, matatag at puno ng bigat. Tahimik lang akong nakatayo sa gilid. Para bang hindi totoo ang nangyayari. Ilang linggo lang ang nakakalipas. Tahimik lang kaming nagkakape sa hardin. Ngayon, parang gumuho ang mundo naming dalawa sa isang iglap. She lives tonight, mariing sabi ni Madam. I'll arrange everything. Nanginginig ako ng mga oras na yun. At doon alam ko, wala nang atrasan. Pagdating ng gabi, tahimik akong nag-empake ng mga gamit ko.
3 taon kong pinaghirapan ang buhay ko dito sa Kuwait. Marami akong tiniis. At ngayon, matatapos ang lahat dahil lang sa isang bagay na hindi ko rin sinadya. Ang mahalin siya. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, biglang bumukas ang pinto. Dumating ang matanda. May dala siyang maliit na kahon at may lungkot sa mga mata niya na hindi ko pa nakikita noon. "Jerry," may hinahon niyang sabi. "Sir," nanginginig kong sagot. "I'm sorry. If I had just kept my distance." Umiling siya. "No. You gave me something I thought I'd lost. I won't let you blame yourself." Lumapit siya sa akin at marahang kinuha ang kamay ko. "I will follow you." Mahinang bulong niya. "You'll see me again." Natawa ko na may kasamang luha. "Don't make promises you can't keep." "I don't make promises. I keep them." Niyakap niya ako ng mahigpit. Wala kaming masyadong salita. Tanging yakap lang ang humalili sa lahat ng hindi namin masabi. Kinabukasan, sinundo ako ng driver papunta sa airport. Tahimik ang biyahe. Nakatulala lang ako sa bintana habang pinagmamasdan ang mga pamilyar na kalsada ng Kuwait. Mga kalsada na pinaghirapan kong tahakin araw-araw bilang OFW. Pagdating ko sa departure area, hindi ko inaasahan na nandun siya. Nakaputing polo at nakasandal sa baston. At nakangiti kahit halatang malungkot. Lumapit siya sa akin. "I told Russia everything," sabi niya. "She doesn't agree, but she won't stop me." "Sir, don't make this harder." Sagot ko habang pilit pinipigilan ang luha. "I'm not making it harder. I'm making it real." Tinitigan niya ako ng matagal. Yung titig na parang ukit na sa alaala ko habang buhay. "Wait for me, Jerry." Mahina niyang sabi. "I'll come to you." Hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Parang ayaw ko nang bitawan ang sandaling yun, pero kailangan. Tinawag na ang flight ko. Kailangan ko nang umalis. Habang naglalakad ako, lumingon ako pabalik. Nakatayo pa rin siya roon. Nakangiti kahit punong-puno ng lungkot ang mga mata. At doon alam ko, hinding-hindi ko siya makakalimutan. Pagbalik ng Pilipinas, balik sa dati. Araw-araw akong gumigising ng maaga para magluto para kay Ira. At muling bumalik sa simpleng pamumuhay. May tindahan ako sa harap ng bahay. Pinipilit kong maging masaya, pero bawat gabi, sa tuwing nakahiga na ako sa kama, naiisip ko pa rin siya. 1 buwan na rin ang lumipas mula nang dumating ako dito sa Pinas. Iniisip ko kung nasa na kaya siya? Kumusta kaya siya? Naisip kaya niya ako? Kung totoo ba yung sinabi niyang babalik siya? O baka isa lang yung pangakong para lang hindi masyadong masakit ang pag-alis? Hanggang isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga paninda, may narinig akong busina sa labas. Naglakad ako papalabas at nang bumukas ang pinto ng sasakyan, natulala ako. Siya yun. Nakatayo at parang hindi nagbago ang titig niya. Malambing. "You didn't believe me, did you?" Halos hindi ako makapaniwala. "You really came." "I told you. I spoke to my family. They understand now. I'm free to live where I choose." Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Katulad ng dati, mainit. "I didn't come to visit," bulong niya. "I came here to stay." Hindi ko napigilan ang luha ko. "Why would you leave everything for me?" "Because you gave me something I never had before. Peace and love, Jerry." Niyakap ko siya ng mahigpit at nung mga sandaling yun, wala ng amo at kasambahay. Wala ng Arabo at Pinay. 2 taong minahal ang isa't isa kahit walang katiyakan. I don't know what to say. Just say you're happy to see me. Ngumiti ako at napaiyak. Hindi ko akalain na tutuparin niya ang pangako niya. "Welcome to the Philippines, sir." "No, not sir. Just Hassan."
Sa ilalim ng araw, nagtagpo muli ang dalawang pusong pinaglayo ng kultura at distansya, pero pinagbuklod ng pagmamahal na totoo, tahimik at tapat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento ng buhay. Muli, ako po si Cherry.